Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Ancestors, Universe, Angels and Angels, Elementals, and spirit guides. Animal spirits. Okay. Syempre, nais ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, and pasensya na po kayo sa ating camera today at sa mga susunod pang araw hanggat hindi po ako nakakakuha ng matino na camera. Ay nako, ang hirap pong explain. Basta po online kayo bumili, budol, scam. Okay? So alam niyo yun, yung tipong hindi naman yun yung in-order mo pero iba ang darating sa inyo. Iba ang ganda ng in-order mo, ang pagdating sa inyo, ay nako, parang laruan lang. Okay, so syempre nais ko muna ulit, no, magpatuloy na magpasalamat po sa lahat po ng nandyan, ng mga subscribers ko, sa mga new subscribers, maraming salamat po. And ito pong YouTube channel na ito is more on spiritual po, no? So, ito po is magsisilbing gabay po sa inyo sa araw-araw, sa sa mga nangyayari po sa buhay-buhay, spiritual, like may mga atake po, no? Like meron kayo nararamdaman na palipad hangin ba yan? Tigal po, kulam, gayuma, ritual, barang. So, ito po yung right, tamang channel po sa inyo. So, dito po is, kung kayo po is mga nararanasan, naaamoy, nararamdaman, naririnig, mga ganyan, and andito po yung lalakas po ng mga kutob ninyo, ito po ng YouTube channel to is best for you, no? Para po magkaroon kayo ng kaliwanagan. Ganyan. And please, sa mga nakaka-resonate po, no, nitong mga readings po dito sa YouTube channel na ito, at gusto niyo po makakuha araw-araw ng mga gabay, sa araw-araw and masagot po yung mga katanungan ninyo is please click the subscribe button, paki-like and share, and click nyo na rin po ang notification bell para po updated po kayo lagi sa ating mga readings, no? Though minsan po talaga hindi ako nakakapag-reading, dala na rin po ng pagiging busy kasi hindi lang naman po tayo spiritual tarot reader, I'm also a divine healer and also nagre-ritual din po tayo. And again, short reminder is gamutan ko po, walk-in man po yan or online is Monday to Thursday only. No, so yung Friday and to Sunday is wala po akong ganap, no. Kasi po ritual day ko po ang Friday and Saturday, Sunday is for my family naman. And what else? Yun, importante po yung click nyo po yung notification bell para po nagno-notif sa mga phones ninyo every time po na ako ay may uploads, and especially po pagka nagbabasbas po ako ng mga waters ninyo as healing water, and also sa panggagamot po, no, dito online, no. So it's libreng gamutan po. Okay, so sa mga gusto pong pumunta dito at magpa-appointment po, by appointment po tayo again. Andyan po sa description box ang aking contact details para po makapag-ask po kayo ng mga questions ninyo, mga inquiries or details kung paano po yung pumunta dito. But aside to that is, hindi po ako nag-enter ng mga questions or anything, no? Pero kung halimbawa kung kayo is may mga concerns or may mga katanungan po talaga, better po na magpa-appointment po kayo for reading, no? Para po mas makalkal po natin at mas lumalim at malaman po ninyo yung mga kadahilanan and mga kasagutan po, no? Okay, so ngayon po kukuha po tayo ng message, no, daily message. So ngayon po is daily message and the energy na meron po kayo, no, today. So gagamit lang po tayo ng isang oracle card, no, nito mga nakaraan, mga napagdadaanan ninyo, and kung ano po yung dapat nyong expect, no, after that, na mga nagaganap po sa buhay-buhay ninyo. Okay, so let's pray first. Actually, magulo pa po itong setup ko kasi ang sikip pa po ng table ko kasi hindi po ako makapag-decide kung ako po ay magpapagawa po talaga ngayon kasi po talagang medyo, gastos. And matitigil po yung ganito ko kasi
siguro mga 3 days, 4 days din ako hindi makakapag-reading. Kasi syempre po isi-set up ko pa ulit. Pero I'll try. And please kindly follow din po yung TikTok account ko, no, at angel.whisper11 sa TikTok account. Okay, so there is more on mga angel numbers naman po ang pinopost ko kasi gusto ko rin po talagang mag-post ng mga angel numbers every day, no, since sila po is madalas po talagang nag-send ng message sa akin. So through that, synchronicities is malaking tulong din po sa inyo yan. Mag-guide din po sa inyo. So please kindly follow my TikTok account. And sooner, no, ma-fix ko lang po lahat ng mga nandito. Kasi mag-first Friday din po. So magiging super busy na naman po. And again, ito is a reminder din po sa lahat. Sa mga magpapabasbas po ng gamit, make sure po na umaga po kayo pumunta para hindi na po sumabay sa dasal po sa hapon. Kasi po talagang pag first Friday po, bawal na po ako makausap. No, so kung magpayroon po dyan magpapabasbas po ng gamit, no, hindi na po ako tatanggap ng hapon or gabi, sa umaga na lang po. Kasi meron po nagdadala sa akin sa hapon, minsan po sa gabi. So napapasabay po siya sa sa prayers ko. So dire-diretso na po kasi ako noon. After the prayers is ritual na po and gagawa na po ako ng mga dangis and kung ano pa ang dapat kong gawin para po sa kagalingan ng lahat. Okay, so let us pray. Sa ngalan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria, Mahal Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood ngayong araw na ito, kung ano po yung mga nais nilang malaman at kung ano po ang kaganapan sa mga susunod na araw. Naway ko niyo po inyong bigyan lagi po ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at ang klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Ano po ba ang energy ninyo for today? Okay, so let's see kung ano ba ang mensahe. Though meron po akong mga visions, no? Lagi naman po kung alam niyo po yun. Marami ko talagang umaatake. Kung it's about myself, no, yung vision na yun. Talaga po marami po umaatake sa akin. And I'm so blessed kasi po, hindi lang, madalas po dalawa po, minsan mag-isa lang po ako nakipaglaban. Pero kahapon, may dalawa po sa likod ko or sa gilid ko ang sumasabay po sa akin sa bakbakan. No, talaga po, it's a battlefield, no, may mga rock formation, parang, alam niyo yun, hindi dito sa atin, talagang sa spiritual na mundo po yun. Some kind of parang mga, ang tawag doon, bundok, ganon. Ganon siya. Okay. Okay, so for some of you, isang kakaranas po na first card ninyo is water disaster. So, for some of you is talaga pong, etong mga nakaraan, this is past, hindi naman past life, pero ito yung mga nakaraan ninyong mga nararanasan. No? So, ito po is, for some of you, ang nararanasan po is talagang parang hirap, paano ba explain yun? Parang, hindi pumapabor sa inyo ang tadhana. Parang gano'n, no? So, for some is, andito yung, gusto nyo makamove on, gusto nyo makamove forward, pero parang bakit ganun ang hirap? No? Bakit parang hindi siya umaayon or hindi siya kahit anong pagpupursige. No? Parang bakit parang wala. Or for some of you, it is talagang marami kang plano, marami kang balak, no? But andito yung hindi mo maisagawa. Hindi mo maisakatuparan. Parang may humaharang, no? Gano'n na nangyayari sa inyo ngayon. Parang there's a big mountain na nakaharang, no? So, kaya hindi ka makamove forward. No?
So, let's see kung ano pa. And that's the message, no? So, we have the communication here. So, let's try, no, kung ano pa yung ibang mensahe. Pero, that's one of your message, no, from the past na parang ng ganon, no? This is a clarification or confirmation sa nangyayari sa iyo na meron ka talagang mga pinagdadaanan ngayon na gustong-gusto mo talagang gawin, no? Pero parang ang bigat, parang there's something wrong na talagang ayaw kang pakilusin. Pero gustong-gusto mo, yung mga ganung bagay. No? And we have this alternative sexuality. Kukuha na tayo ng 5 cards, no, para mas mabigyan natin ng hustisya ang inyong reading. O mabigyan natin ng magandang mensahe. Okay. So we have the 5 cards. So for some of you is parang you missed, no, or nami-miss mo yung caress, intimacy with your person, no, may mga ganon. So yun nga lang, parang dahil na rin dito sa task na meron ka, no, for some of you is parang you're too much busy sa work, sa career, or sa mission, task, or kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw, no? So andito yung parang hindi mo alam kung paano mo, for some of you parang hindi alam kung paano i-manage, no, yung time, no? So ang kailangan mo talaga dito is time management. So siguro maybe kailangan mong gawin ngayon is make some journal, no, take a list, no, to-do list, no, para itong oras na ito ang gagawin ko. 10 o'clock, ito naman ang gagawin ko. 11 o'clock, magluluto ako. 12 o'clock, maghahain ako. May mga tipong ganun. So, try to manage your time. Then, parang, alam mo yun, alarm. And make sure, susundin mo rin yung time management na ginawa mo. Kasi kung parang hindi, parang i-ignore mo yun, magpapatong-patong na naman siya sa susunod na oras. So, hanggang sa parang ikaw mismo na i-stress, na toxic ka, may pressure na magaganap. So, parang andito na yung iniisip mo palang gawin dahil naiwan mo na yung task na yung kaninang umaga, nagagawin mo ngayong hapon. So, andito yung magpapatong-patong na. Parang pagod ka na. Hindi mo pa inuumpisahan, pagod ka na. No? So, mas maganda yung isinulat mong oras na yon at task na gagawin mo na yon is gawin mo na that time. No? Kung medyo tiring para sa'yo or medyo parang tawag doon, napapagod ka na gawin. So, siguro do it ng konti. No? Gawin mo ngayon ng konti, then tomorrow ulit, hanggang sa makumpleto mo siya. Hindi mo naman kailangan i-pressure as long as hindi naman ito rush, no? And parang, alam mo yun, kaya naman na magbigay ng oras, then do it. Okay? So, meron pa po ba? Tingnan natin kung meron pa, no? Okay, so, ang kailangan mo rin dito is, alam mo yun, try to meditate, no? Meditate or prayers, no, is the best, no, para dito. And don't you worry kasi dito yung nature, air, even mga plants, halaman is talagang into you, no? Talagang dito yung nakasupport din sila sa iyo. You know? Okay, so what else? Ano pa po ba yung mga dala-dala ninyo nito mga nakaraan? Okay, next card is, okay, so there's a group of living, there's a tribe, there's a cult, kulto, ganun, no? Or maybe there's a family, there's a clan, no, na, well, let's see kung sila involved sa mga spiritual attacks, no? Or kung bakit ka nagkakaroon ng ganyang laziness, katamaran sa katawan, lack of energies, lack of ideas, no? Okay, so itong mga ito, no, we have this is astral experiences. Yes, yung nakakapag-astral ka, no, positive yan na nakakapag-astral ka, and you can do magics, no? But also, itong mga na-encounter mo sa astral travel mo, sa mga napupuntahan mo, is yung mga kalaban mo din sa spiritual. Now, I'm talking to the healers here, especially dito sa mga baguhan na nakakapag-astral travel, no, na kayo is a magician or a sorcerer, an alchemist, no, or a Wiccan, or a spiritual healer, no?
So you have this healing hand na talagang nakakapagbigay ng kagalingan sa karamihan, no? Na talagang andito ka to help people, no? Though andito nga yung etong mga taong to, we have here, clear to. This is a clear card. Medyo malabo nga lang, pasensya na. Talagang walang pag-asa ang ating camera. Okay, so now is, ang kailangan nyo lang po talaga dito is ang manalig, no? And always have faith na alam nyo yun, ma-overcome niyo lahat ng mga nangyayari. But if you are a healer here, no, na kinakausap ko ngayon, no, and or parang meron kayong lahi, no, na manggagamot, but andito nga yung hindi ka pa naman open or hindi mo pa naman totally ini-embrace yung kakayanan mo na yan. Now, etong mga clan na ito, etong mga tao na ito is andito yung kinokontrol ka nila, or maybe ito lang naman yan. For some of you here, kung ano man yung kinakatamaran mo is more on how, no? More on how to serve God, or more on how to serve people sa pamamagitan ng mga way kung paano mapadali ang panggagamot, na madaling makapagpagaling, no? Na ayaw nilang pasukan ka ng mga bulong, ng mga whispers, ng mga angels mo, ng mga gabay mo, ng mga ascended masters, ng mga archangels mo, ancestors mo, ayaw nilang iparinig sa iyo yan. And kahit na gano'n ang gawin nila, kahit anong gawin nilang blockages or boundaries, no, or barriers, no, na ibigay nila sa iyo, hindi nila magagawa kasi ang barriers mo dito is napakalupit. No? It's invisible for them, no? Pero ang pagkakaalam nila dito is talagang you are divinely protected. No? You are divinely protected, and itong mga barriers na to na pinagkaloob sa iyo is talagang even itong mga maitim na kapangyarihan na to is hindi nila makita na may ganyan ka. They saw you as an ordinary person, pero yung mga protection na meron ka, kakayanan, kapangyarihan na meron ka, it's ano talaga, invisible kahit sa mga demons. No? So, the way na kung paano ko nila atakihin, the way na paano mo salagin yung mga bato nila sa inyo, sila mismo is andito nagtataka, bakit hindi ka matama-tamaan? Na bakit hanggang ngayon nakatayo ka, bakit hanggang ngayon nagnganganga ka dyan, bakit nagsasalita ka pa, bakit nakakalakad ka pa, kung tutuusin patay ka na dapat ngayon. Yung mga tipong ganon, no? So they keep on wondering, anong meron sa'yo? Kasi hindi ka naman nila nakikita ng any kind of barriers or boundaries, no? Kasi nga merong mountains dito, so yun is serve as one of your boundaries din, but andito yung sila din nagbibigay sa'yo ng barriers, no, para hindi ka maka-move forward or hindi mo ma-reach yung top, no, ng victory when it comes to spiritual, or hindi ka makapunta sa spiritual realm na alam mo yon, na mapagtagumpayan mo lahat ng mga nais mo. Ayaw kanilang magtagumpay. Gusto nila syempre sila yung mangibabaw, no? But God is with you, so wala kang dapat katakutan. No, as in, wala po kayong dapat katakutan. Huwag niyo pong katakutan ng kamatayan kasi pag pare-pareho po tayo pupunta dyan. No, pare-pareho, wala pong takas yan. No, ang masarap nga lang po yung mamamatay ka na meron kang kabutihang ginawa sa kapwa. Nang hindi po kayo nanlamang, hindi po kayo nanloko, hindi kayo nagnakaw. No, so yun lang po ang maganda doon. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. No, kung talaga pong oras na natin, oras na po natin. Ganun po talaga. No? Pero masarap po yung mawala tayo dito sa mundo nang meron pong alaalang magandang naiwan tayo. Hindi po yung mawawala tayo na puro may galit yung taong nakapaligid sa atin. No? So yan yung mga plano nila sa inyo na hindi po nila makatunggumpayan. Kasi nga po, hindi nila makita kung saan sila lulusot. Kasi alam nila, open ka eh. Alam nilang open ka, pero sa nangyayari is, bakit parang may bakod? Parang hindi nagbabounce, no? Hindi nagba-backfire. Pero hindi pa sa ngayon nagba-backfire, no? Pero andito yung hindi ka matamatamaan. Yan ang magic ni God. Yan ang kapangyarihan ng the Most High. Let's see what else.
Okay. Oh, yes. See? So, meron talaga ano sa inyo, nagre-ritual. So, hindi ko naman mapakita sa inyong card, pero kahit na malabo, ipapakita ko pa rin sa inyo. No? So, ito yung ibinaba ng card. No? There is a ritual sacrifice. Grabe, labo. Asan ba ang linaw? Ayan. O, ayan. So, yun. No? So, meron po talagang ritual sacrifice na nagaganap sa inyo na kayo po inilagay sa isang mataas na lugar na may kadiliman. No? It's pagkaganto po mga ritual, no, na kayo po inilalagay sa isang mataas na lugar, possible na bundok, cave, ano ba itong tawag doon? Kuweba, no? Or maybe lupa. Yan, kailangan po kasi madilim talaga yan. No? So, doon po kayo nakakulong. Pero alam nyo, kahit anong kulong ang gawin nito mga ito, basag to lahat sa mga gabay nyo. Basag to, see? Gusto ko nilang tigukin, but nag-reverse si murder. Saan na yun? Nag-reverse po si murder. No? So, gusto kong tigukin itong pamilya na to, itong mga clan na to, no? Or maybe these are some of your family members na maituturing. Kasi gano'n naman pagka parang sa family, especially sa family, is isa po talaga ang may mapupuntahang kabutihan or isa liwanag, isa po sa dilim. So, ito pong nasa dilim na to, syempre po, more on kasi ano to parang syempre pagkakadiliman, more on inggit, more on galit. So, ayaw niyang may nagmamahal sa'yo na mas nagiging mabango ka sa maraming tao. Ang gusto niya siya yung mangibabaw sa pamilya ninyo. Na siya yung magaling, siya yung mabuti, no? So, itong kamag-anak mo na ito or a family member mo na ito is nanggagamot din to. Nakakagamot pero nananakit, no? So, ito is isa to sa mga mahirap iwasan, no? Kasi nga, member of the family. Talagang andyan yung minsan magkakasabay kayong kumain. So, just make sure na every time nakakain ka, no, is make sure na bigyan mo to ng mga dasal mo. Especially if you are a healer here, alam mo kung ano yung mga dadasalin mo na para sa pambasag, pangwasak ng mga kapangyarihan ng kadiliman pagdating sa pagkain. Especially if you are here na may tangan na ng mga dasal para sa lason, no, sa mga lason. Okay, so now is we have the revolution. So dito yung galit po talaga nito is talagang inam. Kainaman na ang kanyang galit sa iyo, no. So kaya andito yung talagang andito yung death spell na binabato sa iyo, but sorry, hindi po siya magtatagumpay kasi God is with you. Okay? Yun lang naman po yun. No, God is with you, so hindi po siya magtatagumpay. Okay? So yes, so kung hindi ka na natira sa pagkain, no, now is dito ngayon si palipadhangin. No? So through palipadhangin is nagaganap yung mga mga kasalbahihan nitong mga ito. No? So through that is andito yung sasakit ang buto mo, sasakit ang ulo mo, sasakit ang balakang mo, or sasakit ang tiyan mo. Or maybe for some of you nakakaranas dito ng parang bloated ang tiyan. No? Konti lang ang kinain pero napakabigat, parang kang kumain ng isang bilaong, anong tawag doon? Kakanin, mga tipong ganun. So, for some of you, may mga palipadhangin ngayon na nakakaranas, no? Especially, pagdating po sa stomach. May mga experiences kayo na mabigat, sakit, parang kabag, na ewan, hindi maintindihan. Still, they are considering as one of the secret society or parang mga wala kang alam, no? Parang ganun yung kino-consider nila sa sarili na, ay, hindi naman malalaman ito na ano, kasi babait naman ako sa kanya. Binibigyan ko nga siya ng pagkain. Pero yung pagkain na yun nakakamatay. No? So, andun yung hindi ka magsususpecha dito sa taong to kasi nga mabait sa'yo. Okay? See? Still kept in the dark. So, andito yung talagang ito is gumagawa ng hindi kabutihan. There is a secret agenda, no, na nandito. And the secret will expose. So, this is the revelation about nga dyan sa mga taong nakapaligid sa iyo na please, no, especially po sa pagkain, kahit kung gutom na gutom kayo, bumili na lang po ng candy, naku, sipsipin nyo yung busog na rin kayo maya-maya.
Kaya sa tumanggap kayo ng mga pagkain, no? Sa mga, alam niyo yon na andito yung kutob nyo na merong ginagawa sa inyo spiritual. Okay? So, last card, please. Thank you. Keep on praying. This is a religious devotion. Wait and hear. Di ba basa, di ba? So, yon. So, ang kailangan nyo po talaga dito is more on prayers as guidance from God. No? Keep on praying. Praying is the best weapon po natin. Nakakalakas na weapon po niya natin. So, please keep on praying. Okay? So, let's see kung ano po yung pwedeng ibigay sa inyo or positive, anything, no? Positive or negative, kailangan po natin accept. Kasi sarili naman po, hindi naman po laging positive ang reading. Okay? So, let's see kung ano pa. Okay. Let's see kung ano ang parating, no? Is there a big blessings coming? Kasi pagka mga ganito, may mga spiritual attacks. No? To tell you honestly, kung kayo po isa healer, mas lalakas po yan. No? Yun po ang hindi nila, alam nila to eh. Kasi parang sila din po yan eh. Pag hindi po sila nakapanakit, no? Especially itong mga mangko na to, pag hindi po sila nakapanakit, nanghihina po yan. Pag nakapanakit po sila, buhay na po ulit yan. Pag sila nakapeste ng tao, ang lakas na naman po niyan. Kaya kailangan po talaga may gagawin silang hindi maganda sa kapwa nila. Ganun po. Okay, so we have the Queen of Swords. So keep on laban, no? Keep on laban. Laban lang. We have the Queen of Swords kasi hindi ka naman mag-iisa. And andito sila lahat. And if you have this mga crystals, no? So alagaan nyo rin po yung mga crystals na yan kasi I saw crystals here and also a sword and you have this sword and for some of you na may mga feathers po kayo nakikita no na bumabagsak or maybe nadadaanan nyo lang po sa mga kalsada or sa bahay na wala naman po talagang feathers na dapat nang punta dyan dahil wala naman kayong manok, wala kayong ibon pero suddenly bigla kayong nakikita ganyan. Kunin nyo po yan, itabi nyo po no kasi that feathers no especially white feathers na medyo parang cotton, no? Parang mabulak siya, no? It serves as galing po siya sa mga angels ninyo. Okay? And also, always try to upgrade, no? Yung knowledge nyo when it comes to spiritual. No? Parang get more deeper, no? Sa pagdarasal. No, parang though talagang alam ko po yan and experience ko rin naman po yan na talagang there's a lot of distraction pagdating ko sa prayers. Madami po talagang dadaan na mga talagang distraction. May tatawag sa iyo, may mag-iingay sa paligid mo, aantukin ka, no, maiihi ka, mapupupo ka, ang dami. No? But still, you need to continue it. No? Kailangan nyo po ituloy yan. Okay? So, nakikita ko naman po dito na kayo po is very attentive ngayon because of these swords na you are holding, na parang you are always ready to fight. No? Pagdating sa battles, wala ka naman inuuli mo. Continue mo lang yan. And Six of Swords is here. Ang dami mong dito nakikita ko dito for some of you, no? You are really guided by the universe and also guided, no, by two person. Maybe this is your ancestors. Or maybe meron kang mentor for some of you na dalawang tao na tumutulong sa iyo spiritually, no? Na para magkaroon ka ng more power and strength, knowledge, no? Pero kung ako'y tatanungin when it comes to parang kung ano yung abilities mo, ang dami. And ang dami na rin mga divination tools na meron ngayon. So lahat naman po yan is activate, naka-active, active lahat. And there's also dito sa Six of Swords, no, is nakikita ko dito na somebody, no, is talagang guiding you. It's the Holy Spirit. Kasi I see a smoke, white smoke, no, na nag-guide sa'yo. And for some of you talaga is talaga nagta-travel. Astral travel is a confirmation na talagang
ito is nagbibigay sa inyo ng mensahe. So, ang kailangan nyo lang po dito is, alam nyo po yan, kung kayo po is a deeply madasaling tao and it comes here with all your heart, is andito po yung lahat ng vision po ninyo is magkakaroon ng kasagutan na kayo rin po mismo makakasagot. Hindi nyo na po ako kailangan, hindi nyo na po kailangan ng ibang tao opinion, kayo po mismo makakasagot. Hindi nyo na po kailangan magpa-reading, hindi nyo po kailangan kumonsulta sa ibang mga psychic mediums, no? Kundi kayo po mismo. Kasi with the help of those whispers, no, na papasok po sa mind niyo, no, is yun na po yung kasagutan. With your awareness, kailangan po talagang, kailangan madasalin po tayo. And yung pagiging madasalin po natin, hindi po basta lang natin binabasa, hindi lang po basta natin sinasambit, kundi kailangan po isa puso. Kasi hindi po joke yan, especially po yung mga nagla-Latin prayers. Kailangan po ano yan, dito po galing. Kasi may mga patungkol po yan eh. No? Okay, so for some of you is, kung meron na po kayo mga divination tools, no? But there's more, no? There's more na darating po sa inyo. There's parang one person or maybe maybe spiritually also, no, na magbibigay sa inyo ng maybe a plant. Maybe for some of you here sa vision is meron nag-abot sa inyo ng something halaman or a flower. Now this is serves as one of your parang mag-gain or mag-level up ang power ninyo. Okay, so next card niyo po is Ace of Cups, no? So eto na. So wait for this, no? So mga darating na mga araw, no? Since dito yung talagang eto na yung parang alam niyo yon, nagbabalik, no? Yung power mo or yung energy mo is dito na nagbabalik, no? Pagkatapos nito mga pagsubok na nangyayari sa'yo, or kahit na meron ka pa rin hanggang ngayon, but still andito yung keep on fighting, no, for it, is andito yung there's a lot, no, of abundance na parating sa'yo, mapa spiritual, emosyonal, lahat, no, ng aspeto is andito yung, kasi ano ka dito, magkakaroon ka ng growth, no, talagang ito yung, it's about to start again, yung power, no, na pilit na nilulusaw nitong mga kalaban mo spiritually. Okay? So when it comes to your psychic abilities, again, there's two, no? There's two Holy Spirit, no, na nag-guide sa'yo, na alam mo yon, never kang iiwan itong mga to. Okay? So just keep on more on focus, no, sa mga ginagawa mo. Kasi there's a gain, there's a level up, no, or there's a power upgrade na tinatawag, no. And if you have this triple color na cat, no, ito is also one of your guides na nagbibigay sa iyo ng alam mo yon, ng swerte. Pero itong ano na to is medyo mailap, no. Let's see. Yes. So, dito yung sinasabi ko rin ano, na hindi ka na para mapunta sa panahon ng tagutom. Mga ganun. Okay? So, next is Nine of Pentacles. So, just keep on, ano lang, no, focus, no, and yun nga, if you, meron ka na mga na search, or maybe meron kang mga notes, no, try to review yung mga notes mo, especially yung mahilig dyan mag-journal, maglista ng mga napanaginipan, ng mga na vision, mga ganyan, or something na nangyari sa kapaligiran, isang dito yung nagte-take notes kayo, balikan nyo po yan, no? And for some of you here, isang dito yung next, ito mga susunod na araw, no, is medyo mas relaxing po kayo ngayon. Mas ma-relax po kayo. Mas may panahon kayo for yourself, no, to pamper yourself, to relax. Okay? Kasi andito na yung ano, magpo-full blast yung blessing sa'yo. Amen. Yes, because the Ace of Pentacles is here. Diba? Ito na yung pag-asa, ito na yung lots of hope, no, na nandito. So, ang dami, no? Kung makikita nyo po, kung nanonotice ninyo, yung mga pusa ng Diyos may hilig maglinis, yung laging dinidilaan yung sarili, nililinis nyo yung sarili nila, may parating po na blessings pagka ganyan.
This is a huge blessings na alam kong hiniling mo to, pero mas ang darating sa'yo. Mas malaki. It's a huge, no, blessings sa darating sa'yo. And the star is here. My goodness, ang ganda ng card mo. Ang ganda na mangyayari sa'yo nito mga darating na araw. Ace of Pentacles, the Star, Nine of Pentacles, Ace of Cups. Ano pa? Ano pa ba? Ang ganda-ganda ng baraha mo. Harinawa, ito is habang buhay. Ang sarap ng buhay. And we have the Five of Cups. So for some of you, nandito na still experiencing na ganitong mga sadness or parang na low of energy, better to go to the beach. And for some of you, I know na nandito po yung nananawagan na po ang ating kaibigan dagat na kayo po magbisita sa kanya. No? Kasi dito ka lang makakapag release, no, ng mga negative energies na meron ka. No? Especially po to sa mga madalas pong manggamot, no, ng mga kulang, mga salbahing elemento. No? Minsan po kasi kahit hindi po salbahe, as long as nandito yung nakikipag-communicate po kayo sa mga elemento, spirito, at para po makapagpagaling ng mga pasyente ninyo. Kahit po yan po ay still energy po yan. So energy to energy is dito po yung kung hindi po kayo ng kalak, hindi po kasi hindi naman nyo pakakausap yung hindi lang po rin po kayo lakas So andito po yung talaga pong may panghihina, pero for some cases talagang malakas Still, kahit po tayo malakas, no, na meron po tayong napakalakas enerhiya sa katawan para po dyan sa mga ganyang klaseng panggagamot, still kailangan po natin mag-cleanse. No? Bakit po ba kailangan natin ng rock salt? Saan po ba galing ang rock salt? Di ba po sa tubig alat. No? So, mas maganda po yung alam nyo yun, mismo doon kayong magbabad. Gawin nyo pong jacuzzi ang dagat. Magbabad po kayo doon ng katawan ninyo, ulo ninyo, no? Para po talagang, especially ulo, kasi dyan po tayo pinapasok. No? So, mas maganda po talaga nagkakapaglublog po kayo sa dagat. Okay? So, make sure po siguro mga try sa year or mas maganda nga kung meron kayong sariling lugar, no? Kaya ang swerte po. Kaya ako po, sa totoo lang, may inggit factor ako sa mga tao malapit po sa dagat. Kasi, especially po sa mga healers na malapit po sa dagat. Kasi anytime pwede po silang maglublog doon. Pwede po sila doon magdasal. No? Kaya po napakaswerte ng mga talagang nasa dagat. Okay? So, yun po ang kailangan nyo pong bisitahin. No? And Eight of Pentacles here. So, dito is para meron kayong mga plans, no? Pero meron kayong mga naiisip na naman ng mga bagong formula, no? Sa inyo. Alam nyo po ang pinakamagandang lagi nyong kasama sa paggawa, no? Ng mga gamit, no? Huwag kayong pawawalan ng rosemary. No? Huwag po. Kasi for me, rosemary is one of my herbs na talagang napaka-effective, napakalakas po. Hindi ko po alam, pero iba po. Pagka wala po akong rosemary na sangkap sa mga lahat ng ginagawa ko sa spiritual, parang wala. No, para talagang may kulang. Iba po sa akin ang, from the word Mary, no, is andito po yung talagang si Mother Mary kasi is parang yung Holy Spirit ni Mama Mary is parang pinabasbasa ko po sa kanya yung rosemary na sa pamamagitan niya po is magkakaroon po ng katuparan po yung nais ko na makapagpagaling sa pangkalahatan sa isasangkap ko po doon sa mga ginagawa ko sa spiritual. So, for some of you here, makakapag-start na po kayo ulit. Makapagtimpla, makapaggawa, or whatsoever nang ginagawa niyong divination tools, may sasagawa niyo na po ngayon yan. Amen! Okay, so for the last card. Okay, so we have the Hangman in, anong tawag dito? In tagilid. Tagilid. Pero I'll get this as upright. Okay, so just hang on. No? So just, relax. Okay, relax lang and keep on meditating and don't consider yourself. If you feel na parang andito yung nakabind kayo or parang you can't move, no? Use your strength, use your power spiritually na kaya mo, kalasin, no? Yung mga ganitong klaseng battle sa buhay mo.
Kaya mo yan. Kailangan mo lang talaga dito is paglabanan and kulitin no, yung mga guides mo na samahan ka sa lahat ng oras para wala kang magawang pagkakamali. Mahirap po kasi magkamali pag pumasok po sa spiritual. Napakahirap po. Ang bilis po ng karma. No? Mabilis po. So, kailangan po talaga dito is lagi po tayo maglinis no, natin mga sa ating sarili sa araw-araw. Paano po ba yan? Kundi sa paghingi po lagi ng kapatawaran. Bigyan po tayo ng lakas, bigyan po tayo ng wastong pag-iisip, kaliwanagan sa araw-araw para po tayo hindi magkasala. Magkasala man, kasi nga po again, tayo po'y tao, but make sure po na hindi naman po, huwag po tayong papasok doon sa 10 Commandments of God. Yung po bang paninigaw, yung po bang minsan mainitin ang ulo, but make sure po wala po tayo mga foul na mga na salita no, na binibitawan. Parang hanggat kailangan po daanin po sa diplomasya, sa magandang pakikiusap, gawin po natin. No? So, andalan din naman po si God no, na magbibigay po ng enlightenment din sa mga taong nakakaharap ninyo. Okay? So, that's your reading for today. And now, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo laging sa ating reading. And again, I want to say sorry kung ganito po talaga yung ating camera. Konting kembot pa, konting ipon pa, para po makabili ako ng maganda-gandang camera. Ang importante po dito is makapag-send po ka ng message sa inyo and magkaroon po kayo ng kaliwanagan sa mga nangyayari sa buhay po. Okay? And kagandahan din po yun, no?